Mga ka-Republic, sa kasalukuyan ay may 3-game winning streak ang Ginebra. Kumakaway na ba sa mga mag-aalak ang tinatarget na top 4? Liban sa mamunting problema ng kupunan, uma-align ang mga bituin sa kapalaran ng Gin Kings. Extra sharp ang 3-point shooting ng mga bataan ni Tim Cone at bumabalik na rin ang vintage Scottie Thompson. Si Justin Brownlee naman, sa kabila ng pinakamaliit na import sa conference na ito, ipinapakita niyang malaki pa rin ang impact niya sa PBA. Samantala, patuloy ang pagbulusok ng Converge. Dating tinitingnan bilang dark horse sa dami ng star players, mukhang dark future na sila sa conference na ito. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, pati ang mga sports analysts ay nagsasabing the Stars are aligning well pabor sa Barangay Ginebra. May 3 na silang game-winning streak at ngayon nasa pangatlong pwesto na sila sa team standings. Bago matapos ang buwan ng Abril ay 2 winnable games pa ang nasa kalendaryo ng kanilang game schedule. Kung malalakdawan din ang mga bataan ni Tim Cone ng Blackwater sa April 24 at ang Titan Ultra sa April 26, mas magiging maliwanag pa ang landas ng mga mag-aalak. At pabor din sa Gin Kings ang ganitong schedule dahil may 6 na araw silang pahinga mula noong harapin nila ang Terra Firma. Sa ating tingin ay sapat na ang 6 na araw na pahinga upang paghandaan ang muling pagsabak sa aksyon. Winnable game ito, ngunit hindi ibig sabihin ay basta na lang gugulong at mamamatay ang Blackwater. Sa ilalim ng bagong head coach na si Pat Aquino, pangarap ng dating Gilas women coach ang breakthrough win, kaya asahan na lalaban sila ng pukpukan sa mga bataan ni Tim Cone. Mahirap magsiguro, ngunit sa larong ito'y muling sasandala ng Gin Kings ang Ginebra Victory, Justin Brownlee, Scottie Thompson at RJ Abariantos, katulong sina Stephen Holt at ang Triple Tower. Ewan natin kung ipaparada na ni Tim Cone ang inaabangang bagong big man ng Ginebra. Noong Sabado, maraming nag-expect na magdidebut na si Ken Marcarino laban sa kanyang former team. At komento ng isang Ginebra hater, sabi ko sa iyo, bangkurin yan. Diskarte yan ng coach partner. Kung gusto mo, mag-apply kang coach at ipasok mo ang sarili mo. Anyway, may record na isang panalo, 6 na talo ang bossing. No offense meant, malakas na kandidato na rin ito sa mga maagang magbabakasyon sa Boracay. Ngunit magiging malaking karangalan para sa mga ito na pumapil na spoiler. Pampagulo sa kamada, ika nga. Masabi man lang na may tinalo silang malakas na kupunan. Kaya di pa rin dapat magkumpiyansa ang Ginebra. Nasa itaas o nasa ibaba man ng team standings ang kanilang makakalaban, dapat wag nilang i-underestimate. Bilog ang bola at bawat kupunan ay may kapabilidad na manalo. Samantala, tagtad ng mga star players at sandamakmak din ng mga coaches, simplang na naman ang inabot ng Converge sa kamay ng Magnolia Hotshots kagabi. Sabi ni Delta Pineda, kasalanan daw ni Kyler Kelly na umiskor lang ng 7 points, malayo sa kanyang average na 13.2. 6 na rebound lang din ang nahablot, malayo rin sa 16.4 rebounds na average nito. Obviously ay na-outplayed si Kelly ng 37 years old na si Clint Chapman na Magnolia na nag-contribute ng 22 points, 14 rebounds, may 2 assists at 2 blocks. Lubog ngayon ang Converge sa record na 2 panalo, 6 na talo. Pagkatapos ng isa na namang masaklap na pagkatalo, inamin ni Delta Pineda, nag-iisip silang magpalit ng import, ngunit mukhang mahihirapan na sila. May 4 na laro na lang silang natitira at nagkataon pang magkakadikit ang schedule. Sa April 22, nakatakdang makaharap ng Fiber Xers si Ball Manute Ball at ang Tok and Tex. Pagkuway ang Phoenix sa araw ng Linggo, April 26. NLEX sa May 2 at May 9 naman ang Blackwater. Kung kukuha ang Converge ng bagong import, baka masayang lang. Kailan pa makararating dito sa bansa ang replacement import na kukunin nila kung sakali?
at nasa playing condition kaya itong darating? Ituturo mo pa dyan ang sistema ng team. Kaya hindi na lang siguro. Naging busy sa player recruitment at trade ang FiberXers bago ang Commissioner's Cup at sa pagdating ni na Mikey Williams at Calvin Abueva pati na si Junel Policarpio plus ang dati na nilang mga star players, kinukonsider sila noon na dark horse sa conference na ito. Ngunit sa dami ng star players, hindi nila napanindigan na sila ang dark horse. Sa halip, dark future na ang naghihintay sa kanila sa pagtatapos ng elimination. Kahit marami nagsasabing hindi pang PBA ang coaching know-how ni Delta Pineda, napapalibutan naman siya ng ilang kilalang assistant. Nariyan si Raiko Toroman, dating Gilas coach, itinuturing na arkitekto ng modernong Gilas program. Nariyan si Franco Atienza, dating head coach na nag-slide sa pagiging deputy ng umupo si Delta Pineda. Nariyan din sila kay Daniel Deponso, si Glenn Capasio at si Willie Miller at may mga iba pa. Biro nga ng ilan, magkasindami raw yata ang mga players at coaches ng Converge. Ngunit ang lahat ng ito'y hindi naging sapat para dalhin sa tagumpay ang FiberXers. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Primer Nabanes. Oo nga naman, panay raw ang batikos dati. At sa iyo rin, Rene San Vicente. Sana raw SMB and ROS. At sa iyo rin, Alessandro Mate. Easy to assignment, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Rodante Sabida. At sa iyo rin, Rino Baral. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po, mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.